Yan, ito na naman tayo mga kababayan, pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, ako muna ibabati ng magandang gabi sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat nyo. Tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Wala nang patumpik-tumpik pa. At sa video na ito, mas lalo nating ibubuking itong si Epipanyo Labrador, ang vlogger ang nagtapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay supot naman. Yan ang mga kababayan, tapos na. Tapos na yung pagtatago mo, Epipanyo Labrador. Tanggalin mo na yung face mask mo. Dahil wala nang saysay yung face mask mo. Dahil nga mga kababayan may mga lumutang na naman. Ngayon na ang totoong pangalan pala nitong si Epipanyo Labrador ay si Jemuel Hobro. Kung noon, may mga nagsasabi na siya daw si Richard Palacio. Kaya pala siguro mga kababayan, kung maalala ninyo, ay ayaw talaga tanggalin ni Epipanyo Labrador yung kanyang face mask. Sinabi niya noon sa kanyang upload video na siya si Richard Palacio, pero ayaw daw talaga niya tanggalin yung kanyang face mask. Dahil baka makita yung kanyang pagkagwapo. Kaya pala, ayaw tanggalin ni Epipanyo Labrador yung kanyang face mask dahil nga hindi pala siya si Richard Palacio. Siya pala si Jemuel Hobro. Jemuel Hobro mga kababayan na taga Basay, Negros Oriental. Medyo matagal na pala sana nating ito makilala. Kung napanood lang natin kaagad itong video na ito, yung salaysay nitong si Bobong Tanasan. Kung maalala ninyo mga kababayan nung panahon nung napatay itong si dating Gobernador Ruel Digamo ng Negros Oriental, ay lumutang itong mga pangalan na ito. Nabanggit pa ito sa Senado. Itong si Jemuel Hobro, itong si Bobong Tanasan, na ayon sa mga narinig nating balita ay isa daw sa mga gunman ni Arnie Teves. At itong si Jemuel Hobro mga kababayan ay sinabi nga noon na tauhan daw pala ito ni Arnie Teves, Tapos yun na nga, kung ano-ano ng mga kwento ang lumalabas, yun pala, ito palang si Epipanyo Labrador ay nakasama ni Bobong Tanasan sa kulungan. O kung maalala ninyo mga kababayan, na nagyabang itong si Epipanyo Labrador, na dati na daw siyang nakulong, hindi daw siya takot, matapang daw siya. Dahil dati na daw siyang nakulong sa kasong pagpatay. Yun pala ay hindi mga kababayan. Hindi siya nakapatay. Baka langaw yung napatay niya. Ang totoong kaso pala nitong si Epipanyo Labrador ay panggagahasa. Naku, manyak ang manyak pala itong loko na ito mga kababayan. Dahil nga may isa pang kaso siya, yung paggamit nga ng pinagbabawal na gamot. Dahil sa paggamit niya ng pinagbabawal na gamot, itong si Epipanyo Labrador ay nakuha niyang manggahasa. Ganon talaga mga kababayan. Karamihan naman sa mga gumagawa ng ganyang klaseng krimen ay mga bangag. Kaya pala pabor siya kay Marcos kasi bangag din pala itong tao na ito. Ngayon alam na natin bakit galit na galit siya kay dating Pangulong Duterte. Dahil bangag pala ito mga kababayan. Ito talagang malalaman na natin kung sino ba talaga, kung ano ba talaga ang totoong pagkatao nitong si Epipanyo Labrador. Ito na mga kababayan, wag na natin itong patagalin. Hiram lang muna tayo ng video mula kay Jojo Di Guzman. Ipaparinig ko lang sa inyo mga kababayan. Ito na yung panayam ni Jojo Di Guzman kay Bobong Tanasan. Medyo matagal na ito mga kababayan dahil noon naman ay isa rin ako sa mga tumutulig sa kay Arnie Teves. Pero hindi ko masyado itong napansin itong video na ito. Kaya maraming salamat din pala sa mga nagkomento na
itong si Richard Palacio ay ang totoong pangalan talaga ay si Jemuel Hobro. Ito na, panoorin natin ito mga kababayan. Kilala ko tong taong sinasabi niyo, yung na-post mo kanina. Kilala ko yan. Si Epipanio Labrador. Si Hobro. Sige, ikaw na yung maglatag. Sige. Yung taong view niya, kilalang kilala ko yon. At saka sa nakita ko doon sa Senate hearing, siya yung witness na direct participant daw ng killing, Miguel Dungog killing, murder case. Siya daw yung direct participant at saka nahuli daw ng grupo ng government in uniform. Tapos naging cooperative daw sa kanila. So ipasok doon nila sa witness protection program. Yan ang nakita ko sa Senate hearing. Okay. So ngayon, kasi kailangan ko tong ipakita sa buong bayan ng sa bansa natin sa Pilipinas, sa lahat ng mga nanonood sa iyo, sir. Para maging dapat ba legit ba tong tao na kinuha nilang witness o naging witnessan na lang para ito ang sasabihin ko. Sige, sir. Doon kami sa loob, kasama ko to sa bilangguan. Kasi nakulong din to dati, sir. Ang kaso niya dati, rape, yung panggagasa. At Itong si Jemuel Hobro, Opo, sir. Opo, sir. Jemuel Hobro, may kaso tong panggagasa at saka may kaso din siyang drugs. Drugs influence tong tao. Kilala? Di ba? Isa kang dalubasang gumagamit ng pinagbabawal na gamot, Epipanio Labrador. Kaya pala ito pag nagsalita, talagang sa tingin ko lang nung una pa lang na nakita ko ito, parang bangag. Kasi kung magsasalita siya, para bang yung parang lutang mga kababayan at kung ano-ano na lang yung pumapasok sa kanyang isip. Kahit na minsan, yung kanyang mga sinasabi, halimbawa, nasasabi siya ng ganito, maya-maya na naman, kukontrahin na naman niya yung kanyang sinasabi. Kaya pala, kasi nga, ayon kay Bubong Tanasan, ang kaso pala nito ay gumagamit ito ng pinagbabawal na gamot. At yung isa, napakatindi. Panggagahasa, mga kababayan. Pala, napakadali niyang bumato ng dumi sa ibang tao. Dahil nga, yan pala ay mga gawain niya. Katulad na lang ng sinasabi niya, na yung pamilyang Duterte ay sila daw yung mga durugista. Kaya pala magaling magkwento itong hindot na ito, itong si Epipanio Labrador, dahil nga nakulong na pala ito at hindi kasong pagpatay katulad ng kanyang pinagyayabang. Ito, pagpatuloy natin ito. Ito sa lugar nila sa Basay Negros Oriental. Taga Basay. So, nakulong siya, sir. No? Nakulong siya, nauna siya kulong sa akin eh. Tapos nakulong ako by 2012. So, nagsama pa kami doon sa loob. Yung nandoon kami sa loob, isa kaming selda, one pad kami, ayos naman ang pinagsamahan namin. Kaso lang, ito talaga siya, si Jemuel Hobro, may ugaling mahilig sa pangbuli. Kaya pala. Pinagsamahan namin sa loob. So, kasi ito daw ay martial arts, daw siya, may belt daw siya sa martial arts. Kung ginagamit niya para ibuli sa mga kasamahan namin sa loob ng silda. Okay. So, yung kaya niyang bulihin, sinasaktan niya. Yan talaga, sinasaktan, binubuli. Saka kung hindi papayag sa mga gusto niya, yun, maraming maabot na suntok sa kanya. Mahilig sa mga pangbuli. So hanggang inabot sa punto, dahil ako ay parang naging aktivista ako doon sa loob ng bilangguan kasi gusto kong may practice yung rights and dignity sa isang bilanggo ng PDL. Kasi kahit bilanggo ka, hindi nawala sa iyo yung dignidad mo eh. Yeah. So, yung liberty mo lang nawala. So, gusto kong ma-stop kasi humanitarian reason, sakit na makita natin na may binugbog at sinaktan sa harapan mo. Tao tayo, sir, hindi tayo hayop. Yeah. So, ang ginawa ko, pinaabot ko sa admin ng Bureau
na BGMP, no? Bureau of Jail and Penology. Inaabot ko sa admin at siya ay nabigyan ng tamang ano din sa kasalanan niya. Parusa. Nabigyan siya ng parang napadlock, sir, napadlock. Napadlock siya. So, na siguro. bawal sa kanya yung mga bisita, lahat-lahat. So, napadlock siya. Kasi may disciplinary action kasi yung jail, ang Bureau of Jail, may disciplinary action kila sa mga inmate na mga nananakit ng kapwa inmate. So, yun ang nangyari, sir. So, ito si Jimel Hobro, may medyo yung pilit niyang pakita ang tao na okay lang sa akin. Pero, ang nakita ko rin na may dinadala siyang galit sa akin. So, kaso nauna siya paglabas sa akin, sir. Yung na-acquitted yung kaso niya sa rape, yung panggagahasa, na-acquit siya doon. Okay. Kasi parang iba ang napuntahan doon, parang binayaran Pinakot. o yata yun, or pinakot yung babae. At saka parang naging acquitted yung kaso, basta nakalabas siya. So paglabas niya, at saka yung drugs niya na-acquit yun, na-dismiss. So paglabas niya ng bilangguan, andun pa ako sa loob, sa kulungan. Okay. Yung mga ang bilanggo dati, nasa mga 300 pa kami. Pero Tapos? paglabas si Jimwell Hobro, naging umabot kami ng 600 to 700. Pinadami. Ano ibig sabihin na? Ang ibig sabihin ganito, ang lahat, kasi uli ko na nalaman to yung nag-search ang nag-rehond ang PDEA doon sa Bayuan District Jail. Doon ko na nalaman na siya pala ay naging asset ng PDEA kasi Naku. nag-bonnet, nagsuot ng bonnet yung mask na covered. Pero kahit kahit magtago siya o mag-bonnet siya, kilala siya namin dahil kasama ko siya at saka isa kami in selda. Kilala ako boses nito. Kilala ko lahat talaga siya. So, doon sumama siya sa search. Siya yung parang ginawang frontline doon ng mga taga-PDEA. So, yung nangyari, balikan natin yung mga nakulong. Ito pala ay, bakit maraming nakulong na galing sa Basay Negros Oriental po? Okay. Kasi ang lahat ng mga kaibigan, mga kaanak niya ang iba, at saka yung iba pang mga inosenteng mga bagong usbong na mga yung mga teenagers, yung at least legal age na, sera. Sinumbong niya pala sa PDEA, binagsak niya sa PDEA, linaglag niya. Okay. So kaya doon, ang dami ng taga Basay Negros Oriental sa loob ng bilangguan sa Bayuan District Jail. Parang nag-reunion ang mga taga Basay doon, sir. Grabe So from 300 naging 700. Yes, sir. Mga ganon. 600 to 700. Basta hindi kami lumampas ng 700. Kun, si Pilato pala ito? Nandiyan lang pumapala, sir, sa 700. 600. 600 to 700. Hindi ko lang matandaan kasi wala naman ako record. Basta nakita ko na parang naging sardinas kami sa loob. Yung mga, tapos yung pag-count, yung sa mga bilangan, siyempre, makita mo talaga ang dami na namin. So, ang nangyari, sir, ganito, maraming nagalit sa kanya doon sa loob. At saka maraming nagsasabi na napaabot sa kanilang yung yung galit nila na kung makalabas lang sila, kagantihan nila to si Hobro, si Jimwell Hobro. Okay. Ito kasi, kilala ko tong taong sinasabi niyo. Ito na, teka lang, patayin muna natin. Ito na, pagkakataon na ng mga taga-Basay, yung mga naidawit, nitong si Epipanio Labrador. Magkomento kayo, sabihin ninyo, kung itong si Epipanio Labrador ay siya, ba talaga itong si Jimwell Hobro. Pagkakataon niyo na makaganti kayo.
itong si Epifanio Labrador, kung hindi lang siguro niya binastos itong pamunuan ng Iglesia ni Cristo, hayaan yung buhay niya ngayon. Makakapanghut-hut ka pa sa iyong mga taga-suporta. Kaso nga lang, dahil sa iyong kayabangan, dahil sa iyong lulong pala ito sa pinagbabawal na gamot, sinisiraan mo itong Iglesia ni Cristo. Yung tuloy, ito tuloy ang napapala mo. Nauubaran ka na tuloy talaga. Kung sino ka ba talaga, nauubaran ka na ng maskara. Yung pismas mo, Epifanio Labrador, panahon na para tanggalin mo na yan. Wala nang saysay yan. Dahil kung totoo ito, na ikaw talaga si Jimuel Hobro, kung siguro naman itong si Bubong Tanasan, hindi naman siguro ito gumagawa ng kwento na magkasama sila sa kulungan, dahil nga nabanggit din naman nitong si Epifanio Labrador na mula siya, nanggaling din siya sa kulungan noon, nakulong din siya. Kaso nga lang mga kababayan, yung kanyang sinabi na kaso niya, kaya siya nakulong dahil nakapatay siya. Yun pala, ang kaso pala nito ay nakakadiri ha. Nakakadiri kang tukmul ka. Ikaw supot ka. Ikaw supremo ng mga supot. Kahit supot ka, nakuha mo pang manggahasa. Grabe, supot ka na nga, nanggagahasa ka pa. Ibang klase ka. Ibang klaseng tao ka, Epifanio Labrador. Pag napanood mo itong video na ito, Jimuel Hobro, panahon na para magpatuli ka. Kasi may kaso ka palang panggagahasang hindot ka. Tapos isa ka pang adik. Isa kang gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Isa kang bangag. Nako, Epifanio Labrador, tapos na ang buhay mo. Nakulong ka na pala noon dahil sa kasong panggagahasa, sa kasong paggagamit ng pinagbabawal na gamot. Kaya pala yung utak mo kung ano-ano na lang yung mga kasinungalingan na pumapasok. Kung ano-ano na lang yung mga iniimbento mong kasinungalingan, dahil pala yung mga yan ay nangyari na sa'yo. Tapos gusto mo ngayong ibato sa iba. Napakadumi mong tao ka, Judas ka. Judas Istas Barabas. Pati mga kababayan mo, mga kabarangay mo, pinagkanulo mo. Tapos sinasabi mo na mga mga minamahal kong kababayan. Yan lagi yung ano niya sinasabi niya mga minamahal kong kababayan. Pero ikaw pala isang Judas. Judas ay yung mga kababayan. Yun ang andito lang muna at bago tayo magtatapos, bukas na lang tayo gagawa ulit ng reaction video. Medyo mahaba itong video na ito. Gagawa natin ito ng reaction mga kababayan para talagang mapapahiya itong hindot na itong si Epifanio Labrador. Yun ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay sino ba ito? Si Efren Biton na damage is done kasi ulit-ulit na lang ang pinagsasabi ni Epifanio Labrador. Yun ang tama talaga. Nakatatak na kasi yung kanyang mga kasinungalingan. Nakatatak na yung paninira niya sa Iglesia ni Cristo. Kaya tama lang talaga. Nakasuhan siya. Hindi niya na binabatikos itong Iglesia ni Cristo. Ang problema lang, may kaso na siyang mga kinakarap. Malas nga mga kababayan. At siya rin kay Samuel Sapitin. Paano kasi hindi siya nagpatuli? Ngayon yung kapatuli na yun, idol. Siya rin kay Roberto Magsino. Wanted si Kibuloy, natural lang. Nahuliin at kailangan, asa na yun? Maging priority ng LGU na mahuli. Shoutout na rin kay Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan, from Pulilan, Bulacan, Rondin News TV. Ingat na lang at more bliss. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Berje, at pasensya na, Ma'am Berje, dahil hindi talaga natin hindi natin talakayin itong si Attorney Claire Castro. Dahil nga nakikita din naman natin, isa ito sa mga
at tumutuligsa kay dating Pangulong Duterte. Alam ko yan kasi nga napapanood ko yung kanyang mga vlog. Kaya mga kababayan, marami nga nagsasabi na itong si Attorney Claire Castro, isang vlogger ito, kaya kinuha ito ng Malacanang para magiging attack dog. Mga kababayan, pasensya naman, Bergie. Talagang hindi pwede nating palalagpasin yan. Shoutout na rin ha kay Guapo Chan. Shoutout idol ha. Dami kong tawa sa reaction mo video mo idol. Maraming salamat sa iyo Guapo Chan ha. Maraming salamat. Shoutout na rin sa iyo William Tuliti. Jimuel Hobro. Ayun na, Jimuel Hobro nga talaga daw siya. Shoutout kay Sami Trabahada Kufer Senior. Oy, shoutout sa iyo idol sa lahat ng taga Boracay ha. Huwag niyong hayaang makapunta dyan si Epipanio Labrador ha. Mga ngamoy tik-tik yung Boracay pag pumuntas dyan si Epipanio Labrador. Shoutout na rin kay Pilipina Kabunyag. Tama lang ginawa, palitan niyang mga pulis ninyo. Walang pulis sangkot sa inyo. Tingnan nyo, pinalitan yung mga pulis sa Davao. Kumalat ulit yung droga. Bahala na kayo ha, bahala na kayong mag-isip niyan. Kung yan ang inyong pananaw, may kanya-kanya tayong pananaw, mga kababayan. Shoutout na rin ha kay Dridsan Aliho. Dridserks Aliho. Boss Jemuel Hobro pala totoong name ni Panyong at sandamakmak ang kaso. Sandamakmak talaga pala ang kaso nito. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, CRTV ron dito mo. Naka-live si BMR nasa Cebu. Si Inday BP Sara Carpio. Dinumog ng maraming tao. Talaga naman, Ma'am Joyce. Kahit saan magpunta, no, itong mga Duterte, dinudumog ng tao. Alam naman ang kampo nito si Marcos na mahirapan talaga manalo yung kanilang mga pambato. Dahil napapanood naman natin yung kanilang mga pangangampanya, kung saan-saan sila pumupunta. Pag yung kampo ni Pangulo, dati Pangulong Duterte, talagang sigawan yung mga tao, Duterte. Pero, pag yung grupo ni Pangulong Marcos Bangag Jr., nakikiusap na nga yung gobernador ng Negros Oriental. Isigaw natin ang gobernador ng Negros Oriental. Ulitin natin dahil medyo bulol. So, isigaw natin. Pwede ba? Isigaw natin. Marcos. Wala. Sabi, uy, mingaw man. Wala sumigaw. Ano ba yung BBM ba yun? O ano ba yung pinasigaw ni Gobernador Sagar Barria, mga kababayan? BBM o Marcos ba yun? Basta, sabi ni Gobernador Sagar Barria, hindi kasi nag-response yung mga nandoon. Ayon kay Gobernador Sagar Barria, oy, mingaw man. Ibig sabihin sa Tagalog, oy, tahimik. Ba't walang sumigaw? Yun ang dito lang muna dahil hindi na natin mababasa itong ibang komento. Shoutout na lang kay Tats Walker, kay Noel Di Guzman, shoutout kay Orlando Ganancial at kay Risty Toto, shoutout sa iyo idol. Jimuel Hobro, ayan, maraming komento dito mga Jimuel Hobro. Maraming salamat sa mga nagko-komento kaya hinahanap natin yung mga lumalabas na video tungkol kay Jimuel Hobro. At ito nga, yung si alias Epipanio Labrador, mga kababayan. Dito lang muna once again. This is Ron TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.